Ano ang gagawin mo kung bigla ka na lang makasalubong ng aswang? Nakakita ka na ba ng aswang? Magandang buhay sa lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay patungkol sa ating bida na pangalanan na lang nating si Poldo. Taong 1989 sa lugar ng Batad, Iloilo. Isang mananggete ng tuba itong si Poldo ng mga panahong ito. Napakalawak ng taniman ng niyog ng pamilya niya. Nag-iisang anak, kaya sa kanya pinamana ang lahat ng meron ang mga magulang niya. Hindi siya nakapag-aral, gawa nga ng aanhin pa daw ang edukasyon kung mabubuhay naman siya sa sarili niyang lupa. Isang araw habang nagiinuman si Poldo kasama ang kanyang mga barkada, hindi maiwasang magyabang ito. Nailatag pa niya ang mga nakukuhang mga tuba na mula mismo sa malapad niyang taniman. "Nako, inom lang kayo ha. Marami akong nasalok ngayong araw. Hindi ko na ipagbibili ito. Mura lang din naman ang presyo ng galon ng tuba sa palengke ngayon. Kaya tayo na lang ang uubos," wika ni Poldo sa kanyang mga kaibigan. "Naku, Poldo, sayang ang mga ito. Kung gagawin mo, ibenta o gawin mong suka. Yung mas mainam, saka sa dami nito, sayang kung hindi lang natin mauubos," sagot naman ni Moron, isa sa kanyang kaibigan. "Oo nga, Poldo, sayang kung hindi mo man lang ito magawang pera. Sa susunod, dalhan ka namin ng malalaking imbakan ng tuba nang hindi masayang ito. Hindi din naman natin ito mauubos tungga, Poldo. Kasi baka sumama ang tiyan natin dahil araw-araw na lang tayo umiinom ng tuba," ang wika naman ni Buyong. "O siya, bukas ha, dalhan niyo ako ng imbakan. Oo nga, sayang, madalas ko din naman itong natatapon lang pag hindi natin kinakayang inumin. Tsaka minsan naasar kasi ako pag binibenta ko lang ng parang hinihingi na lang ng iba. Kaysa naman sanahin ko na ibigay sa nanghihingi. Siguro tama kayo, gawin ko na lang itong suka," tugon naman ni Poldo. Halos gabi-gabi itong tatlong magkakasama sa inuman. Madalas kasi pinapasadya talaga sila ni Poldo, gawa nga ng nag-iisa na lang sa buhay at gusto niyang may makasama. Maagang naulila si Poldo at gawa ngang walang malapit na kamag-anak, mga matatalik na kaibigan niya na lang ang sinasandalan niya. Para sa kanya, pamilya ang turing niya sa mga ito. Malipas ang ilang araw, bitbit niya ang kawit ng tuba habang binabagtas ang malawak niyang taniman ng niyog. May nakasalubong siyang ali. Napaisip siya na ang lugar ay hindi bukas para sa ibang tao. Ang kalaparan ng niyugan ay nakabakod ito nang hindi nakakapasok ang ninuman. Napahinto si Poldo sa paglalakad habang nakapabulong sa sarili. Sino kaya ang ali na yan? Paano ito nakapasok sa lugar ko? Tanong niya sa sarili. Gusto sanang tanungin ni Poldo, ngunit nagkibit-balikat na lang siya at nagpa siyang umakyat sa puno ng niyog na nooy isang dipa lang ang layo sa kinakatayuan niya. Habang umaakyat, hindi niya maiwasan na mapalinga sa baba. Nagulat ito nang may isang malaking baboy ramo na naglalakad malapit sa puno na inakyatan niya. Nagtataka siya kung paano nagkaroon ng baboy ramo sa niyugan niya. Maya-maya pa,
Habang pababa si Poldo sa niyog, napansin niya ding unti-unting lumalapit sa puno ang baboy. Nang akmang lalapat na ang paa niya sa lupa, nang bigla siyang sinuwag ng hayop. "Argay! Anong klaseng baboy ka?" Bilay siyang ilik. "Masakit ba?" "Sumungay ka ulit nang makita mong hinahanap mong baboy ka." Galit na sambit ni Poldo. Hawak ang kalawit ng niyog, inunday niya ito sa baboy. Nang akmang susugod ulit ang nasabing baboy, nang biglang nabali ito ni Poldo ang kalawit na dala niya. Sa sobrang lakas ng pagsuwag sa kanya, nawalan siya ng balanse at natumba sa lupa. Kasabay nito ang pagsakmal ng halimaw sa binti niya at hinila siya nito papuntang talahiban. Pansamantalang nawalan siya ng ulirat dala ng pagbagsak at pagsuwag sa kanya ng baboy. Akala niya katapusan niya na ng mga oras na ito. Habang hinihila siya ng baboy, pakiwari ni Poldo, pag naabot nila ang talahiban, wala na. Tapos na siya. Nang bigla na lang, tik! Tunog iyon ng sanggot na sukbit niya sa baywang. Ginagamit niya ito pangtabas ng bulaklak ng niyog. Kinapa niya at naisip niya na maghintay ng tamang tiyempo para lumaban. "Ama, alam ko pong hindi ako perpekto pero tulungan niyo po akong makaligtas sa sitwasyon na ito." Taimtim na pagdadasal ng hindi sa oras ni Poldo. Pikit matang nananalangin si Poldo habang walang tigil siyang hinihila ng nilalang. Naghintay lang si Poldo ng tamang tiyempo. Nang ilang sandali pa ang lumipas nang tumigil sa paghila ang nilalang. Nung umabot sila sa bukana ng talahiban, inamoy-amoy siya nito at akmang sasakmalin sana siya nang bigla na lang bumangon at hinambalos nito ang sanggot sa baboy. Napangiwi ang nilalang at biglang nagbago ng anyo. Tumakbo ito papasok sa talahiban nang makitang uundayan siya ulit ng sanggot ni Poldo. "Yawa ka! Kadami ng pwede mong biktimahin, ako pa talaga. Tandaan ko yung pagmumukha mo. Kahit saan ka magtago, hahanapin kita!" Pasigaw na saad ni Poldo sa lumalayong ali. Hawak nito ang pisngi habang lumilingon pa sa sumisigaw na binata. Dahil sa tinamong pinsala ni Poldo, hindi ito nakalakad, ngunit pagkapang itong bumalik sa niyugan niya. Magtatakip silim na ng mga oras na iyon. 6:00 ng hapon sa tansya niya. Alam niyang papunta ang mga kaibigan niya kaya pinilit niyang igapang maabot lang ang dinadaanan ng mga ito papunta sa bahay niya. Ang lugar ni Poldo ay malilim dahil sa mga puno. Madalas, hindi din dito mapapansin ang oras gawa ngang hindi nakakatagos ang sikat ng araw. Habang naghihintay si Poldo sa daan, nabuhayan siya noong narinig niya ang tuksuhan ng mga kaibigan papunta sa kinaroroonan niya. "Poldo, anong nangyari sa'yo? Bakit duguan ka?" "Diyos ko, Boyong, bilis, tulungan mo. Akong buhatin siya." Nasa pag-alala nito ang boses. Ang sabi naman ni Moron, "Naku Moron, tara! Tara kina Esmeralda nang maagapan ang mga sugat niya. Malayo ang hospital at baka hindi na tayo makaabot doon." Sagot naman ni Buyong. Si Esmeralda ay kilalang manggagamot sa lugar nila. Eksperto ito sa hilot, sa pagpapaanak at paggamot gamit lamang ang herbal na medisina. Hindi kalayuan sa lugar ni Poldo ang bahay ng manggagamot. Gawa ngang magkalapit lang din ang kalupaan ng mga ito sa angkan niya. Minuto ang nakalipas nang marating nila ang kubo ni Esmeralda. "Esme,
Tulungan mo kami! Tulungan mo si Poldo! Sigaw naman ni Muron habang inaalalayan si Poldo. Muron, dali! Huwag ka nang sumigaw dyan! Pasukin na natin! Emergency ito! Sabi naman ni Buyong. Nasa tapat na sila ng mga oras na yun sa pinto nang bumukas ito. Nako! Mahapaging langit! Anong nangyari sa inyo? Poldo! Sige, bilis, ihiga niyo siya dito! Tarantang tura naman kay Muron at Buyong ni Esmeralda. Habang si Poldo ng mga oras na ito ay wala ng kakayahang magkwento, dala na din siguro ng panghihina niya dahil sa mga sugat na natamo. Laking pasasalamat nila ng maalam talaga si Esmeralda manggamot. Nilinis nito ang mga sugat niya at dala ng kuryosidad na paisip ito na ang mga sugat ni Poldo ay gawa sa sobrang mabangis na hayop. Bagaman naagapan, ngunit hindi agad ito mahihilom ng madalian. Kinaumagahan, laking pasalamat ni Poldo sa mga kaibigan, lalo pa sa albularyong gumamot sa kanya. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko. Medyo hindi ka panipaniwala ang nangyari sa akin pero aswang ang lumapa sa akin, ang wika ni Poldo. Ha? Kilala mo ba o namumukhaan man lang ang nilalang? Napakunot ang noo na tanong ni Muron. Oo, sa palagay ko yung ali doon malapit sa sapa ang bahay niya. Malapit lang sa niyugan ko. Matagal na sila dyan pero ngayon ko lang napagtanto na totoo pala ang haka-haka na sa lugar natin patungkol sa kanila. Gaganti ako. Papatayin ko yung dalawang mag-asawa. Galit na sambit ni Poldo. Mga ilang araw ang lumipas, naging masigla na ulit si Poldo. Bagaman hindi pa masyadong naghilom ang ibang sugat niya, pinili niya na lang na huwag pansinin. Mas tinuon niya ng pansin kung paano siya makaganti. Naikwento niya sa albularyo ang nangyari. Pinayuhan siya nitong ang sugat ng sanggot ay hindi basta napapahilom ng aswang. Maghihintay ito ng kabilugan ng buwan upang maisagawa ang ritual sa paghilom ng sugat na nanggaling mismo sa metal. Nagpa siya si Poldo na puntahan ang bahay ng aswang na nooy di kalayuan sa tawid lamang ng ilog malapit sa niyugan niya. May nakatayong maliit na kubo doon. Nagdala pa siya ng mga supot na may asin at pirasong mga basyawan. Minuto lang nang marating niya ang kubo, nagkunwaring hihingi siya ng tubig, gawa nga daw malayo ang nilakbay niya. Bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki na may kung ano itong sinisiga sa baba ng kubo nito. Nagpakilala siya at ganon din ang matanda. Nako iho, pagpasensyahan mo na ha. May malinis ako na tubig dyan sa kusina. Pasok ka lang. Hindi ko ito maiwanan ang sinisiga ko. Turan ng matanda. Sige po, ako na ang bahala. Tanong ko lang po, may kasama ka po ba dito? Naitanong niya sa paniniguradong nandoon nga ang hinahanap niya. Oo. Asawa ko pero nasa taas ng nagpapahinga. May sakit kasi, sabi naman ng matanda. Ilang sandali pa ang lumipas habang nakatalikod ang matanda at abala sa pagsisiga, tinungo ni Poldo ang kusina. Hindi man ito uminom, ngunit ang supot na may lamang asin at basyawan, ipinasok niya sa lagayan ng tubig ng matanda. Hindi naman ito napansin ng matanda gawa ngang yari sa putik ang banga ng mga panahong ito. Papalabas na sana siya nang biglang nakita niyang nakaratay sa itaas ang ali. At hindi siya nagkakamali na ito nga ang aswang na sumalakay sa kanya.
Hindi na siya umakyat, ngunit tinanggal niya ang hagdan at binaliktad ito. Sa mga panahong ito, ang mga bahay kubo na gawa sa kawayan ay pwedeng tanggalin ang hagdan. Hindi naman kasi matibay ang pundasyon nito. At may kasabihan sa lugar nila na hindi makakababa ang aswang pagbaliktad ang hagdan. Makalipas ang ilang sandali nang magpasalamat si Poldo sa matanda at umalis na sa lugar. Mga ilang araw pa ang lumipas, nabalitaan niya na lang na natagpuan ang dalawang matanda nang wala ng buhay sa kubo nito. Hindi daw malaman ang dahilan kung ano ang ikinamatay ng mga ito. Sa pangkasalukuyan, pumanaw na din si Poldo. Ang kwentong ito ay naipasa niya lang daw sa mga anak niya. At ito'y naikwento din sa mga apo. Yung minsan na nagtagpo ang aswang sa ilalim ng nyugan.